At mukhang marami na nga ang galit kay Antonio Trillanes. Dahil ang isang retired judge, inalok nga ang kanyang libreng serbisyo para kay Sammy Uy para nga kasuhan itong si Antonio Trillanes. Inalok nga ni retired judge Antonio Lubao ang kanyang libreng serbisyo sa Davao-based businessman na si Sammy Uy para kasuhan si dating Senator Antonio Trillanes. Ito nga'y matapos akusahan ni Trillanes sa House Committee on Justice sa hearing na si Sammy Uy ay isang drug lord at umano'y nagbibigay daw ng milyong-milyong piso sa mga miyembro ng pamilyang Duterte. Ayon nga kay Lubao ay matagal na niyang kaibigan si Sammy Uy at nakasisiguro siya na hindi totoo ang mga akusasyon at ibinibintang ni Trillanes kay Sammy Uy. Ayon sa post ni retired Judge Antonio Lubao, Trillanes is peddling a false accusations against businessman Sammy Uy of Davao City. I have known Sammy Uy for more than 25 years already and have a very close association with him as a friend and fellow cockfighting aficionado and a gamecock breeder. He is not only amiable guy, friendly, and a successful businessman. He is also very kind, particularly to the poor. And I know his family way back in the early 60s during the logging days in Davao City. His family was already rich then and engaged in business. With my connections in Davao City, with the rich and poor, close friendly relationship with my fellow judges, and I have also some friends who used to be on the RUGs. I have never heard any adverse information about the business dealing of Sammy Uy. Where the accusation of Trillanes been true, I find no reason why I never heard from anybody about him being a drug user. From 2000 to 2015, I have been a judge of a regional trial court. Had Sammy Uy been a DRUG dealer, surely I would have been warned about associating with him. But no, in my more than 25 close friendship with him, I never heard anything adverse against him, much more of being a DRUG dealer. Sammy, my friend, let us sue Trillanes for cyber libel and for perjury. I am offering my services to you gratis. Let us teach Trillanes a lesson he will never forget. At base sa komento ng post ni Sir Antonio Lubao, ay marami ang sumusuporta sa kanyang magiging hakbang para sampahan ng kaso si Antonio Trillanes. Pero may ilan ding nangangamba sa kaligtasan ni retired Judge Antonio Lubao kasi matanda na ito at alam naman natin na kung sino yung mga kaalyado ng inaakusahan nila ay idadamay nila. Baka madamay na rin itong si retired Judge Antonio Lubao kasi ang sabi pa naman niya ay kaibigan daw niya. 25 years nang kilala si Sammy Uy. Baka ilang araw ay madamay na rin itong si retired judge. Samantala tumungo naman tayo dito sa isinampang kaso ng asawa ni Vice President Sara sa AMLAC. At ayon nga sa abogado ni Attorney Mans Carpio na si Attorney Neil Abayon, napakalakas ng kaso ni Attorney Mans Carpio. Panoorin natin ang video. This is a criminal case po yung final namin. So when you say criminal case, ang issue lang po talaga dyan, whether or not may nilabag ba or may ginawa kayong something illegal. Tapos kung meron po yung liability. Ayun. Ganun lang po yun. Kasi yung tinatanong sa akin paulit-ulit yung pananagutan. Pang-distract lang daw to. Will this affect the impeachment proceedings? Wala po itong correlation doon. This is not a TRO case, an injunction case, but simply a criminal case para yung mga taong nag-violate doon sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law po natin, and the Data Privacy Act ay mapanagot as to the penal provisions of those laws. Yun lang po yung pinaka-final po talaga namin.
Attorney, hindi ko alam kung dapat kong tanungin kasi minsan pagdating sa usaping korte, parang hindi natin pwedeng pangunahan yung mga aksyon na gagawin niya, baka ma-preempt. But I want to ask you, pero nasa inyo po yun, kung sasagutin niyo o hindi, ano po ang pinakamalakas ninyong legal basis sa pagsasabing may paglabag po sa Anti-Money Laundering Act or Bank Secrecy Law at Data Privacy Act, Attorney? Okay, so kung tingnan po natin yung Anti-Money Laundering Act as amended, Section 8A to be specific, very straightforward naman po yung term at provision ng batas na yun. Nakalagay doon, they cannot disclose, shall not disclose in any manner any information they received, yung AMLAC and the Secretariat. In any manner. Even after they leave their office. And then if you read the entire RA 9160 as amended, wala na pong exceptions na pinrovide doon. Ayun. So yung position namin, it is absolute yung confidentiality. At hindi po naman pwede natin ma-blame si Attorney Mans if he is enforcing that right. Yes. Kasi tandaan po natin, hindi po kami yung gumawa ng batas, Oo. mga congressmen po. Mga kongresista. So kung binigay yun ng congressman sa amin yung right na yun to enforce that, yun yung ginagawa ngayon. Ayun. Attorney Mans, he is enforcing that right that was given to him by no less than the Congress people. Yes, Attorney. 2021 amendment lang. Bumalik sa kanila, no? Idagdag ko lang din, ma'am. Even in the section 16 din po nun, may provision din that states the AMLAC records cannot be used for political purposes. Ayun. Yes. So, yeah. Sa inyong pananaw, Attorney, may limitasyon po ba ang kapangyarihan ng House of Representatives Yes. Justice Committee sa pagkuha at mga paglabas ng mga financial information? Attorney, kung meron po, saan po ito nagtatapos? So, ito po, i-discuss ko yung pinaka-foundation and fundamental basis Ayun. po nitong Anti-Money Foundation. Laundering Act natin and other confidential laws natin kasi baka po iniisip nyo, ano lang yan, ordinaryong batas lang naman yan, therefore lamang yung right to accountability provision, section Article 11 of the Constitution. So hindi po yun ganun kasimple because we have to remember the right to privacy natin emanates from the Constitution directly, which is under the Bill of Rights po natin yan. So kung ganyan po ang nagbabanggaan ngayon, Bill of Rights natin versus accountability of public officers, eh di ba sabi po ng Supreme Court dun sa most recent impeachment case nila, Duterte versus HOR 2025, na the Bill of Rights, the right to due process, applies in all stages of the impeachment process. Diba? So they cannot simply invoke or sabihin, hindi po nila dapat sabihin na because this is our power to initiate, therefore we can do whatever we want. Hindi po ganun, ma'am. Kasi diba, we have to remember, there is a legal principle tinatawag. In-emphasize din po to ng Supreme Court. Dun sa final note nila, ng Duterte versus HOR case, sa pinakadulo, sabi nila, there is a rule of just law. There is a right way to do the right thing at the right time. Yun po yung binabalance talaga. Hindi pwede yung magtago lang tayo sa accountability of public officers sa provision kasi nandyan din po yung Bill of Rights. And then if we go to the basics of our constitutional law, kung tingnan po ninyo yung structure ng paggawa ng constitution natin, nakasunod-sunod po yan preamble, national territory, declaration of state policies, and then Bill of Rights. So bakit siya nilagay sa Article 3? Diba? That means talagang may importance po yan. Diba? So yun yung kailangan i-balance. Hindi po pwede, in very simple terms, hindi pwede sabihin lang na we can do whatever we want because we are performing our impeachment function. We still have to preserve and protect the rights. Hindi pwedeng of the ganun. people. Okay, Attorney. Sa usaping particular din po, sa usaping Anti-Money Laundering Council, Attorney, saan po ninyo nakikitang nagkakaroon ng posibleng paglabag? Sa proseso po ba? Sa disclosure? O sa paggamit po ng mga impormasyon? Disclosure and the use of the information. Yes. Kasi since they disclosed it, that is already a form of using the information. So that is a clear liability under Section 8A. And in the amendment, the most recent amendment of RA 9160, nilagay po nila dun may penalty pag i-violate mo yung Section 8A. Opo. So, ayun. Talagang may paglabag, may violation ang mga kongresista na ito sa Committee on Justice. At talagang napakagaling mag-explain ni Attorney Abayon. Besides kasi, itong si Attorney Mans Carpio ay isang private citizen. So yung kanyang legal rights or Bill of Rights ay hindi po pwedeng ma-impaired. Dahil lamang sa mga pinagagawa ng mga kongresista na ito at idinadahilan ng impeachment trial. At tandaan natin criminal case ang isinampa ni Attorney Mans Carpio. Ang tanong ng mga netizens, may immunity ba ang mga kongresista na ito? Ang sagot, wala. It's a no. Hindi papasok dito ang immunity. Kasi nga ito ay isang criminal case. At talaga naman nakahanga-hanga itong si Attorney Neil Abayon. Napakaliwanag,
mag-explain. He really emphasized that above all laws, na itong ating konstitusyon ay siyang mas makapangyarihan at dapat sundin. Iba talaga kapag alam mo, yung isang abogado ay nagsasalita ng may saysay, may sustansya, at alam ang kanyang mga sinasabi at hindi ito scripted base ito, yung mga sinasabi niya ay base sa kanyang knowledge. Hindi tulad ni na Attorney Falsis, abogado kuno, kaya walang kliyente. Kaya nga talaga ang lumabag ang mga kongresista na ito. Sa ating konstitusyon, ginagawa nila ang lahat. Mahukay lamang ang dapat hukayin, na kahit lumabag na sila sa ating batas, ay gagawin pa rin nila. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon, pero criminal case ang isinampa ni Atty. Manscarpio. Walang immunity ang mga kongresista na ito. At ang pagkakakulong ay bibilangan pala ng siguro 2 hanggang 8 taon na pagkakakulong. Abay, nakakahiya sa magiging sitwasyon ng mga kongresista na ito. Nakakahiya na nakulong ang isang kongresista. Ay papaano kapag umusad ang kaso na ito ni Manscarpio? Ang tanong, sino ang mga kongresistang babaligtad at maghuhugas kamay bigla? Nakaka-excite ang mga susunod na kaganapan. Ano ang inyong opinyon sa magaling na pagpapaliwanag ni Attorney Neil Abayon? Isa ba kayo sa mga humanga sa kanya? Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.